magsisimula na po tayo sa ating gawain. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat po, Lord, sa nalakasan po, sa biyaya po na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Nalangin po namin na kami po ay samahan mo sa hapon ito, sa pagpapahayag po ng inyong mga salita. Maraming pananambahan, Panginoon. Ikaw po ang mamuna at gabihan nito kami. At patuloy po namin dinadalangin ang kagalingan po ni Pastora. At ganun din po, Panginoon, ang mga kasama namin wala po. At wala po ay kayo po ang siyang sa kanila mag-ingat at dalhin niyo po sila dito sa inyong lugar, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po ang worship team. Birthday daw, my monster that is birthday. Mic, testing mic, 1, 2, 3. That I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets, and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Offer my life to you.
a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. That's a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nanangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay matilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di ka ibulang, biyaya mo sa akin, lagi galaan ang pag-ibig mo. Sa'kin walang tagal, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya
nababagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay parang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nababagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. What happened? Tayo po ay makakaupo na. At sa sandali pong ito, para po sa may papahayag ng salita ng Diyos, tatawagin ko na po si Pastor Edgar San Miguel. Magandang hapon po sa ating lahat. Sister Ann, happy birthday. Mamaya aawitan ka namin pagtapos ng mensahe. Okay, so ang atin pong text na babasahin ay yung pong awit 23, 1-5 na binabanggit po doon, si Jesus ang ating pastol, hindi tayo pagkukulangin, sapat ang biyayang ibibigay po sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng awit 23, 1-5. Sapat na at higit pa ang blessing at pagpapala. Kung atin pong pag-aaralan, no? Marami pong mga pastor na nangangaral na ang binabanggit nila para daw tayo pagpalain. Ano daw ang dapat gawin para tayo pagpalain? No? Yung karamihan, maging tapat daw po tayo sa ikapo. Diba? Mababasa po yan sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi po doon, subukan ninyong ibigay ninyo ang inyong mga ikapo pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang higit pang pagpapala. So, ito ang mga ginagamit. Pero dito, ano ba ang aking tinuturo? Tinuturo ko ba sa inyo na magbigay kayo ng ikapo? Hindi. Tama. Tama po. Ano ang itinuturo ko? Love offering. Magbigay po tayo ng bukal sa ating kalooban. No? Yung bukal sa ating kalooban. Kaya nga, sabi, pagpapalain daw tayo. Alam po ninyo, ang Diyos ay hindi tumitingin sa pera na ating iahandog para sa Kanya. Hindi po siya tumitingin. Ano po ba ang tinitingnan ng Diyos sa buhay natin? No? Mababasahin ko po sa inyo sa unang Samuel chapter 16 verse 17. Ito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao
ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang tinitingnan po ng Diyos sa atin ay puso. No? Hindi yung malaki kang magbigay, malaki kang magkaloob, pagkatapos mayroon ka namang motibo. Sorry. Mayroon ka namang motibo na para bang namimingwit ka, papain ka ng 1,000, haantayin mo 10,000. No, parang namimigwit. Hindi tama. Hindi po gusto ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord sa atin ay ang puso. Nababasa po ng Diyos ang ating puso. Alam niya kung ano ang nilalaman. Kaya nga, di ba, sinasabi sa Santiago, ang sabi sa Santiago, kung ano yung lumalabas sa dila natin, sa bibig natin, yun ay nanggaling sa puso. Kaya wala po tayong maitatago sa Diyos kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi lang makapangyarihan, all-knowing pa. Alam niya ang nilalaman ng ating puso. So, kasi itong si Propeta Samuel, inutusan ng mga tao yan, nasabi ko na sa inyo, na gusto na nila ng hari na magiging kapalit ni King Saul. So itong si King David, siya po ay may puso. Kaya nga si King David ay a man after God's own heart. Mahal na mahal ng Diyos si David. Kahit si David ay marami nang nagawang kasalanan. Sabi sa Bible, si David 8 ang asawa. 8 ang naging asawa niya at mayroon siyang 10 babae. Ganun po kasi talaga ang hari noong panahon. Ang hari, di ba? Yung anak niya nga si King Solomon. Si Haring David, anak si King Solomon, Bathsheba. Ilan po ba ang asawa ni King Solomon? Kung nagbabasa tayo ng Bible sa unang hari. Ilan ang asawa ni King Solomon? Walang sinabi yung 8 asawa ni King David, yung tatay. At may 10 babae. Sino nakakaalam? Ang asawa po ni King Solomon, 700 na Israelita. Kalahi niya. 700 ang layo ng 8. At mayroon pa siya 300 na asawa na hindi niya kalahi. Yun po ang ibig sabihin niyan kay King Solomon. Si King Solomon po, no? 1,000 ang asawa. Alam niyo po ba si King Solomon? Mahal din niya ng Diyos kasi anak siya ni King David. At ang nagustuhan ng Diyos kay Haring Solomon, kasi nanaginip siya. Nanaginip si King Solomon. Habang nananaginip siya, tinanong siya ng Diyos. Take note, tinanong siya ng Diyos. Ang sabi kay King Solomon, ano ba ang gusto mo? Dahil ikaw na ngayon ang hari. Siyang pumalit sa kanyang ama. Ano ba ang gusto mo, King Solomon? Halimbawa tayo, kung tatanungin tayo, halimbawa si Kuya Alex. Kuya Alex, pag tinanong ka ni Lord, ano ba ang gusto mo? Sige naman tayo totoo to. Mababasa po natin to sa unang hari. Tinanong si King Solomon. No? Sabi niya, ano ba ang gusto mo? Hindi ko narinig. Manok po. Manok? Bakit si San Pedro ba siya? Bakit naman manok? Mahilig po siya sa manok. Ha? Mahilig po sa manok. Mahilig sa manok. Kaya pala, oo, na minsan pumunta ko sa inyo, kasama ko si Pastor Dan. Doon nakita ka namin doon sa manok. Naku, magsasawa ka sa manok. Kasi yan ang gusto mo eh. Si King Solomon, alam niyo ba kung anong hiningi? Sino nakakalam? Ano bang hiningi ni King Solomon? Sige po.
Wow! Very good. Very good. Ang ibig sabihin, dapat matalino siya. Marunong siya sa lahat. Karunungan ang hiningi niya. Bakit karunungan ang hiningi ni King Solomon? Ang hiningi niya ay karunungan dahil natatakot siya. Bata pa lang si King Solomon ay ginawa ng hari. Ipinalit kay King David. No? Natatakot siya na pamahalaan ang kanilang kaharian. No? Ang kanilang kaharian kung wala siyang karunungan. So ano ang sabi ng Diyos? Solomon, yan hiningi mo sa akin na karunungan, okay yan, ibibigay ko sa iyo. At wala kang magiging katulad. Ikaw na ang pinakamarunong sa lahat. Wala siyang katulad, matalino. No? Nangyari po yan. Nung sinubukan yung karunungan ni Solomon, mayroong dalawang ina. Mayroong kapapanganak pa lang. No? Sabay silang nanganak. At yung isa, namatay. Tinago niya. At ang kinuha nung namatayan, yung buhay. So nag-aaway yung dalawa, nagtatalo. Sabi nung namatayan, akin to, ito yung anak ko. Sabi naman nung tunay na nanay, akin to, hindi. Hanggang nakarating sila sa kaharian. Doon pinatunayan ng hari na siya ay matalino. Ano ang hatol? Ano ang hatol? Ano ang hatol ng hari? Kasi sabi ko ni Solomon, patayin na lang ang bata. Tapos, kaya niya nalaman na yun yung tunay na inakasasabi ng nanay na isa, wag na, ibigay na lang po dun sa isa. Okay, tama. Tama yung sinabi ni Ate Ann. Pero hindi sinabing patayin. Ang sabi, okay, pareho kayo nag-claim. Ikaw ang nanay, ikaw ang nanay. Hatiin. Ganun na rin. Parang pinatay. Hatiin natin itong bata. Itong kalahati sa'yo, kalahati sa'yo. So, wala ka naman problema. Makukuha nila. Kaya lang yung tunay, tama yung sinabi ni Ate Ann. Yung tunay, nagpaumaya. Dahil mahal niya ang kanyang anak. Sige, sa'yo na yan, ibigay na yan dyan. Doon nalaman yung karunungan ni King Solomon. Humanga ang mga tao. Kasi, ang hatol ni King Solomon, ano ang hatol? Yung humingi, yung ibinibigyan na, nagpaubaya yung tunay, binawi yung bata, ibinigay sa tunay. Okay, so, matalino siyempre. Kung anak mo nga naman, ba't mo papatay? Ba't mo hahati? Kung tunay mong anak. Hayaan mo na lang mapunta sa kanya. Okay. So, alam mo ang sabi pa ni God, no? Kasi, ang gusto ko po, karunungan para ma-manage niya ang kaharian. Napakahirap po mag-manage. Napakahirap. Tulad na nangyayari ngayon dito sa atin. Di ba? Ang ating Pangulo ngayon may hirapan. Kasi, ginugulo siya. No? Ginugulo. So, wala akong pinapanigan. Kung mapakinggan niya ang aking broadcasting, ang sinasabi ko doon, biblical. Ang sabi ko nga yung title, Peace be with you. No? Peace be with you. Tatlong ulit na sinabi. Ang kapayapaan sa Tagalog, ang kapayapaan ay sumainyo. Ang kapayapaan ay sumainyo. Yun po ay mababasa sa John chapter 20, verse 19, 21, and 26. Nung namatay si Kristo, namatay si Kristo, 3 araw siya sa ilalim ng lupa, at nang siya lumabas sa lupa, nagpakita siya sa mga alagad niya, na yung mga alagad niya sa panahon na yun, ay takot na takot. Dahil, papatayin din sila pag nalaman ng siya ang alagad. Kaya nga, ang sabi nung babae na makita si Peter, sabi niya, sundalo, nandito pa yung alagad, si Peter. Ang sabi ni Peter, hindi ako alagad ni Jesus, ipinagkaila. Ilang ulit ba pinagkaila si Jesus? 3. Amen. At ang sabi,
sa ikatlong pagtakwil mo sa akin na ipinagkaila mo ako, ang manok ay ano? Yung manok ni Alex. Ano ang gagawin ng manok ni Kuya Alex? Ayun, napakinabangan yung hinihingi niyang manok. At alam niya ang sagot, titilaok. So, nang tumilaok ang manok, naku, si Peter, hindi mapakalilumuhod. Sabi niya, patawad Panginoon, 3 times kitang ipinagkaila. Okay, so, peace be with you, nang siya ay bumalik sa mga alagad. Nakakulong sila sa bahay, takot silang lumabas, no? At saradong-sarado ang pinto ng bahay, nagulat sila, nandiyan na sa loob si Jesus. Sa 19 ang sabi, peace be with you. Ang kapayapaan ang sumainyo, pagpasok niya. Yung kaagad ang nakita. Kasi nakita ni Jesus na yung takot ng mga alagad dahil takot silang mamatay. Takot silang mamatay. So, second, nang pumunta siya, mababasa sa 21, wala pa po si Tomas. Si Tomas sa 19 wala. Sa 21 verse 21 wala. Ganon din ang sinabi. Sarado rin ang pinto, pero nakapasok siya kasi glorified body na ang katawan ni Jesus. Ano na naman ang binigkas niya? Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. No? Bakit? Pangalawa na po yan. Alam niyo sa Bible, pag 3 ulit na sinabi, ay napakahalaga. So, sa pangalawang punta niya, ang kapayapaan ay sumainyo. Sa 26 po, pumunta si Tomas. At ang sabi ni Tomas, maniniwala lamang ako kung ang kamay ko ay ipapasok ko sa kamay niya, yung daliri ko ipapasok ko sa kamay niya na may butas. At pag butas, at yung tagiliran ni Jesus, kung butas din, ipapasok niya yung kamay. So, sa pangatlong punta, unang niyang binanggit na ng peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. 3 times ko. At nang ipasok na yung kamay ni Tomas, nakita niya butas yung kamay, butas ang tagiliran. Ano ang sabi ni Tomas? Sino nakakaalam sa kwento niya? Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang binanggit. Nagsisi siya. Kaya ito si Tomas, to see is to believe. Yan po ang ugali ng tao hanggang ngayon. To see is to believe. Pero ang ugali ng mga sabi ni Jesus, believe me and you will see. Maniwala daw po tayo sa Kanya at makikita natin. Pero tayong tao, di ba, ugali natin, ay, hindi mo maniniwala, hindi mo nakikita. Kahit si Tomas, hindi siya naniwala. Pero nung dumating, naniwala na siya. Kaya, Panginoon ko at Diyos ko. Okay. So, kaya nabanggit ko yan dahil ang ating Pangulo ngayon, medyo nahihirapan. Kasi, parang tinatakot na ipa-impeach daw kung ano-ano. Kaya, wala siyang kapayapaan. Kaya sa broadcasting, sinabi ko po yun. Ano bang itinuturo sa atin? Exodus chapter 20 verse 12. Ang sabi po doon, honor your mother, honor your mother. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Si BBM po, ang ating Pangulo, kagalang-galang na Pangulo, ay ama ng bansa. Dapat igalang natin siya. Huwag natin siyang bastusin. Huwag natin siyang lapastanganin. Ang nangyayari, nilalapastangan siya. Kesyo sinasabi, hindi pa eleksyon ay eleksyon pa lang, hindi pa siya Pangulo. Sinasabihan na siya, hindi siya karapat-dapat na maging Pangulo dahil walang kakayanan at siya ay bangag lagi. Tama ba yan na sabihin sa kanila? Pero kahit ganun pa man, ang alam ng mga tao,
Kung totoo man na bangag siya, pero wala tayong magagawa. Siya pa rin ang ibinuto ng tao. Kaya dapat honor, igalang natin. Kaya ito ang itinuro sa akin ni Lord, peace be with you. Ito ang sinasabi. So, puputulin ko dyan, balik tayo doon sa ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay puso. Binigyan ng karunungan si King Solomon at sabi ng God, sabi ng Diyos, Kuya Alex, dahil manok lang ang hiningi mo, bibigyan pa kita ng kayamanan na walang katulad. Yun ang sinabi kay King Solomon. Dahil karunungan ang hiningi mo, bibigyan pa kita ng kayamanan na walang katulad. So, si King Solomon ang pinakamayaman. Ang dapat kasi di ba ganito ang ugali ng tao. Ang alam ng Diyos, ang hihingiin ni Solomon, pera. Pagkatapos hihingiin ni King Solomon na mamatay ang kanyang mga kalaban. Kaya, dahil hindi mo yan hiningi, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan, walang katulad. So, dito ko ipapakita sa inyo, sino ba dito ang naging manager na anumang establishmento? Wala si Juan, no? Wala si Alili, Ate Alili. Manager ba si Ate Alili? Sa kanyang kumpanya? Tama ba? Okay. So, kung manager ka, di ba, ang sweldo, pinakamataas. Di ba? Ang manager, siyempre, o kalimbawa, sa restaurant, ako, naging manager ako ng restaurant. Ikumpara sa lahat ng empleyado, ako ang pinakamataas. Kasi ako ang manager. O bakit? Bakit pinakamataas ang sweldo ko? Kasi, pag manager ka, mayroon kang talino. Hindi ka gagawing manager, hindi ka gagawing hari kung hindi ka matalino. Kaya, ang sweldo po ng mga manager, mataas po talaga yan. Malaki. So, ang ibig sabihin, kapag marunong ka, matalino ka, ay i-bless ka, pagpapalain ka. So, ibabalik ko doon sa Malakay 3:10. Ang sabi po sa Malakay 3:10, di ba? Ito yung mga itinuturo sa ibang churches. Magbigay kayo ng ikapo, tapat na ikapo. Pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala, ibuhos ang blessing. Ang sabi nga ng ibang manggagawa, pag nagbigay ka 1,000, ibabalik 10,000. So may motibo. Ayaw ni Lord ng ganun. Bakit? Si Lord na nagmamayari ng pera natin lahat eh. Pati buhay natin, siya nagmamayari. Ang lupain natin, siya nagmamayari. Ang bahay natin, siya nagmamayari. Ang buhay natin, mga anak natin, siya nagmamayari. Hindi niya kailangan. Ano ang gusto ni Lord? Yung sinabi ko kanina, ang gusto ni Lord, yung puso. Tinitingnan niya ang puso. Tingnan ninyo, bigyan ko kayo ng example. Si Abraham, ano ang nakita ng Diyos kay Abraham? Nagbigay ba ng malaking halaga si Abraham? Hindi po. Ano ang hinihandog ni Abraham? Ano ang ibinigay ni Abraham? At ano ang nakita ng Diyos kay Abraham? Ang nakita ng Diyos kay Abraham ay ang kanyang puso. Yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Yun ang nakita. Kaya nga, itong si Abraham, diba? Si Abraham ay pinagpala. Hindi dahil siya ay nagbigay. Katunayan na ganito eh. Si Abraham, nang inutusan si Abraham. Abraham, pumunta ka sa dakong yun. At doon kayo manirahan. Sumunod si Abraham. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pumunta sila doon. Kasama ang pamilya, kasama ang anak, kasama ang asawa. Okay. So, pumunta sila. Pagkatapos, ihandog mo ang anak mo. Di ba? Sinabi kay Abraham, ihandog mo anak mo. Nung akmang papatayin, sinaway na siya ng Diyos. Huwag mong sasaktan. Doon nakita ng Diyos na mahal ni Abraham
ang Diyos. Kaya, tingnan nyo. Pinagpala ba si Abraham dahil nagbigay siya ng kayamanan? Samantalang marami siyang ari-arian. Nang inutusan siya pumunta doon sa dakong yun, iniwan lahat ang kanyang ari-arian. Iniwan niya lahat. Pero pagdating niya doon, pinagpapala pa rin siya, pinagpapala kasi ang nakita ng Diyos kay Abraham ay ang puso, ang heart, mahal. So, yung mga itinuturo ng ibang manggagawa, magbigay daw ng ikapu, magbigay ng malaki para sa Diyos. So, hindi po tama. Hindi niya tinitingnan niya. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin. Nakuha po ba natin? Wala tayong maitatago. Wala tayong maitatago sa Diyos. Alam niya ang laman. Kasi kung ano ang laman ng puso natin, yun din ang lalabas. Tingnan niyo yung may laman na yung palamura. No? Katulad ng dating Pangulo natin. Diba? Di-ay ng di-ay yun, diba? Bukang bibig nun, purong mura, mura, mura. Ano ang laman ng puso niya? Ibig sabihin niya, ang laman ng puso niya, evil, demonyo. Kasi kung si Kristo ang laman ng puso niya, ang lalabas sa bibig niya ay puro peace. Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Hindi kaguluhan. Ang kapayapaan po, mababasa sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi doon, si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Siya ay prinsipe ng kapayapaan. Ang demonyo, ano naman po ang demonyo? Ang evil. Iyan naman ay, sino nakakaalam? Pag ang demonyo ang naghari, kaguluhan. Kaguluhan, magulo. No, puro kaguluhan yan. Di ba yung inalihan ng masamang espiritu sa sementeryo? Ilang laman ang kuwan? Ilan ang evil spirit? Kung nababasa nyo sa Lucas, ilang demonyo ang nasa kanyang katawan. Napakalakas niya. Yung tanikala, yung kanina, napuputol niya. At sumisigaw siya lagi sa gabi. Nakakaisto, magulo. Ilang evil, ilang demonyo ang nasa katawan niya? Sino nakakaalam? 2,000 ang sabi sa Bible, sa Lucas. Mababasa po yan. 2,000 na demonyo ang nasa kanya. So nang makita siya ni Kristo, ang sabi ni Kristo, hindi pa siya nakakalapit, nagsabi na yung mga demonyo, anong kailangan mo sa amin? Hindi pa oras para makita mo kami, para hatulan mo kami, hindi pa oras. O kaya, ang sabi ng mga demonyo, hayaan mo kami makapasok sa mga baboy na yan. Hinayagan ni Lord, sige, pumasok kayo sa baboy. At yung baboy, tumalon sa bangin. Patay lahat yung baboy. Okay, so ipinakikita ko lang, kapag ang laman ng puso natin ay demonyo, puro pagmumura. No? B.I. Mayroong pang Bisaya. Ano ba sa Bisaya niya? Yawa. Yawa. Ganon. So ang nagtataka ako, maraming nagmamahal. Maraming nagmamahal. Sa bagay, hindi nakakapagtaka. Dalawang klase ang tao. May espiritu ng Diyos, may espiritu ng evil. Evil spirit. Dalawa. Kaya yung kakampi niya, wala na tayong magagawa. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, so puso ang tinitingnan. O kaya, pag puso po ang tinitingnan natin at tinitingnan ng Diyos, puso natin hindi maikakaila. At saka, yung blessing, yung pagpapala ng Diyos sa atin, yun lang ang hinihintay niya. Katulad ni Abraham, pinagpala si Abraham. Lahat-lahat, pati kaligtasan, all Israelite are saved, pati sa pananalapi. Hindi sila pinagkukulang. So yun ang tama na makita sa buhay natin
na mahal natin si Lord katulad ni Abraham. At katulad din ni David. Si David po, a man after God's own heart. Kahit nagpapatay siya ng asawa ni Bathsheba, pinapatay niya talaga, intentional. So, para makuha niya si Bathsheba. Pero nagsisi naman po si King David. At siya pa rin ay mahal na mahal ng Diyos sa kabila ng kanyang mga nagawa. Imagine, 8 ang asawa, 10 ang babae. So, hindi tinitingnan. Kasi, itong si King David, kaya ang may kasalanan din naman si Bathsheba. Si King David, lalaki. Si Bathsheba, naligo ba naman? Nang bubugtubad, nakitang-kita ni King David. Kasi nasa tuktok si King David, nang makita niya. Sabi niya sa mga sundalo, kanino bang asawa yan? Sa kapitan mo po, yung kapitan. O sige, utusan mo siya na pumunta sa labanan at pag nandoon na siya, iwanan niyo. So, intentional. Kaya namatay yung asawa ni Bathsheba. So, ang may kasalanan, si Bathsheba, kasi itong si King David, lalaki yan eh. Yan ang kahinaan ng mga lalaki. Tingnan niyo si Apostol Pablo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Gusto kong bumait, subalit hindi ko magawa. Bagkus ang mga ayaw ko, ang siya ko nagagawa. Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako yun. Hindi na ang aking espiritu ang may gusto nun, kundi yung kasalanan na nananahan sa katawan niya ang may gusto nun. May gusto nun. So, may pagnanasa. So, natural po. Okay, so, ang pinakamensahe po rito, huwag po tayong maniwala na kapag nagbigay tayo ng malaki, ay ibibigay niya siksik liklik. Iwasan na po natin yung motibo niya. Kaya tayo nagbibigay, ang lagi kong sinasabi sa inyo, kaya kayo nagbigay sa lampupery dahil mahal niyo si Lord. No amount, bukan sa iyong kalupan. O kung wala kang pambigay, walang problema. Ihandog mo ang buhay mo. Yung mensahe ni Mrs. dito, di ba? Ano yung message niya na umawit ako ng living sacrifice? Yun ang sacrifice natin, di ba? Mababasa sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, yung teksto ni Mrs. na ihandog natin ang ating buhay. Banal at kaaya-aya. Yun ang gusto ni Lord. Kaya kahit magsimba ka dyan na wala kang ibibigay na love offering dahil wala ka namang kapera-pera, handog natin ang ating buhay. Pero, kung mayroon namang pera, hindi naman tamang hindi maghandog. No? Kasi bakit? Tayo po, mayroon tayong planning and budgeting. Tulad ng planning and budgeting natin, kailangan natin ng 235,000 para yung 235,000 gastusin sa loob ng church. Nandyan lahat yan kung ano ang mga bibilhin. Nasa bulletin board po yan. Kaya, yung talagang mayroon naman, magbigay lang tayo ng bukal sa ating kalooban. Huwag yung utos na mag-ikapo. Dahil through my experience, 29 years na akong pastor, marami na akong nadistinuhan. Pag nagtanong ako, sino ba sa inyo ang nagtatapat sa ikapo? Halimbawa dito, pumikit kayo, tatanungin ko kayo, sino ba sa inyo ang nakapagbibigay ng 10% of gross income? O kaya yung sweldo nyo, halimbawa, may sweldo kang 10,000, ang 10% po niyan ay 1,000. Sino sa inyo ang nakapagtataas? Magtapat lang po tayo. Taas ang kamay, yun ang bibigay ng ikapo. Tingnan nyo, di ba? Wala. Kanina, may nagtaas. May nagtaas kanina sa umaga. Sino yung nagtaas? Ang asawa ko. Ay, sabi ko, hindi ako maniwala nagbibigay ka ng ikapo. Kasi, bakit? Important ikapo ka kung magbigay, hindi yan ikapo. Yun, ang asawa ko. Nagbibigay. Hindi na yan ikapo. Siguro nagbibigay niya ika-20, ika-50. Hindi na yan ikapo. Kaya, wala talaga nagtatapat sa ikapo. So, pag inutusan ko kayo, pag ikapo kayo, magkakasala kayo pag hindi kayo tapat. Kaya hindi ko yung inuutos. Magbigay kayo ng bukal sa inyong kalooban.
Yung galing sa puso. Dahil ang Diyos, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Nalalaman niya kung tunay kang nagmamahal sa Kanya. Yun po ang maganda, ang puso. Hindi yung pera, hindi niya kailangan ng pera. Nakuha niyo po ba? Kaya kahit kaninang umaga, nagtaas ng kamay, nang sabihin ko, more than ikapo ka, hindi yan ikapo. Kung halimbawa, ang dapat mong ikapo ay 1,000. Nakulangan ng isang, tinaasan mo ng 5 piso, di 1,005 na, hindi na po yan ikapo. Lumabis na hindi na yan ikapo. Kaya walang nakapagtatakta sa ikapo. So, tayo po ay magtatapos na. Ako po ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na ipinakita po ninyo sa bawat isa sa amin na ang tinitingnan po ninyo sa bawat manggagawa o bawat membro ay ang puso. Kasi napakahalaga po ng puso. Wala po kaming maitatago. Kaya, Lord, maraming salamat sa mensaheng ito na nawa po, Lord, wala po sa salapi, wala sa pera ang pagbibigay namin para kami ay pagpalain. Pero, yun nga rin talaga ang nangyayari na ibibigay mo talaga siksik-liklik. Ito po, ang dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Awitin po natin ang happy birthday bago lumiliko ng ating love offering. Kawitan po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga kapo sa bawat isa sa amin nagbigay sa araw na ito. At marami pong biyaya po dumating na pagpalain po kami sa araw-araw at sa biyaya po pinagkakaloob niyo. In Jesus' name, amen. Ang gawain po natin tuwing Friday, yung kung malapit kayo sa tahanan ni Ate Lene, alas 3 po ng hapon. At dito naman po sa church tuwing Martes. No? Nung nakaraang Martes, nandito si Ate Mel at si Ate Jennifer. No? Kung may mayayakap pa kayo ng iba, sige po, kasi dapat talaga sa panahon ngayon, alam niyo po ba, nalalapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kita mo yung nangyari kahapon, yung lindol. No? 1,000 mahigit, madadagdagan pa ang namatay. Kita-kita yung building na napakalaki, gumuho. Diba? At maraming kawawa. Kaya lang, ang problema kasi sa atin, pag may mga sakuna, saka lang tumatawag ng Diyos. Yun ang problema. No? Kaya sana, nawa naman, kahit walang sakuna, walang kalamidad, katulad nyo, nandito kayo lagi, tuwing linggo. Wala naman, diba? Wala namang kalamidad, wala namang mga nangyayaring masama sa atin. Nandito na tayo. Ang problema ng ibang tao, pag may nangyari na sa katatawag sa Diyos, it's too late, nangyari na.
Yan pong lindol ay palatandaan yan. Yung gira bansa laban sa bansa, palatandaan yan. Yung mayroong lalabas na Mesiya, palatandaan yan. No? Yung nangyari na yan, may umaako na siya ang Mesiya, na siya ang Kristo, siya ang appointed son. Nangyari na po. No? So, nangyayari na po. Isa na lang ang hindi nangyayari. Matthew 24:40. Ano ang sinasabi sa Matthew 24:40? Kapag naipahayag na sa buong mundo ang salita ng Diyos, sa kadarating ang wakas. Pag ang buong mundo na narinig na ang salita ng Diyos at hindi mo pa rin pinansin, ikaw ang kawawa. Kasi yan na ang huling araw. Darating na ang wakas. O kaya tayo, mga mahal natin sa buhay, malapit sa buhay natin, tama ang ginagawa ninyong mag-asawa, Kuya Alex at Ate May, buong pamilya, dinadala niyo rito. Pati kamag-anak o kapatid, dalhin niyo rito. Kasi it's too late na kung kailan may sakunang nangyari sa katatawag sa Diyos. Kung tayo, wala pang sakunang tumatawag na sa Diyos. Kaya inaanyaya akong tumayo, kapulungan. Lord, maraming salamat po sa isang pamilyang ito na patuloy pong naglilingkod sa inyo, na patuloy na nagmamahal sa inyo. Alam ko, Lord, na ang tinitingnan mo sa amin ay ang aming puso. Wala kaming maitatago. Wala kaming maitakaila. Puso po talaga ang napakahalaga. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lalabas po sa aming bibig. Kaya, Lord, patawarin po ninyo ang ibang tao na ang lumalabas sa kanilang bibig ay hindi magandang pakinggan. Kaya Lord, umaasa ako na kayo po ang prinsipi ng kapayapaan. Bigyan mo po ng kapayapaan ang aming bansang Pilipinas. Bigyan po ninyo para namang kaganon man, Lord, ay bumaba pa po ang mga buhay namin. Kaya dalangin ko, Lord, na please be with us. Yun po ang napakahalaga. So, sa akong ito, inihingi ko po, Lord, na ngayong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pero bariye eh. Wala nito na lang meron. Ito wala. Wala yun. Ako. Sakto yun. Kaya tayo pero wala sa ano. Sila to? Maniti lang ganin. Sa 4. Bilangin mo nga. Alin? Yan. Hindi pa